So, tuturo ko sa inyo kung paano i-set up yung Alan Universal Coin Slot. So, bago natin ma-set up yun, kailangan meron tayong pagkukuha ng power. Siyempre, kailangan may power yung Alan Coin Slot. So, sinet up ko na siya dito sa Alan Pisonet Box para pinutin ko na lang yung power. Mag-on na siya. So, on ko na. Yan. Makita nyo, sa display sa gilid ng Universal Coin Slot, meron siyang tatlong button. This one. This is the set. This is the add. And this is the minus. Makita nyo sa display 0. So, pag 0, yan. Okay yan, 0. I-set natin, ang gusto kasi ng client ko is, ang tatanggapin lang ng coin slot is 10 pesos. Yan, 10 pesos lang. Hindi siya tatanggap ng 5, hindi siya tatanggap ng 1 peso. So, bakit ito yung sinuggest ko na gamitin, imbis na SR coin slot? Pag SR coin slot kasi, na-testing ko na, pag siningita mo siya ng 10 pesos sa gilid, makaka-read pa rin siya ng 5 pesos. So, lugi si client. So, universal yung sinuggest ko. Then, paano nga ba i-set yung timer? Dalawa yung settings na gagawin natin. First is, set natin kung ilan at ano yung i-read niya na coin. Sa second setting naman, maghulog lang tayo ng sample coins para matandaan siya ng coin slot, ma-read siya. So, per settings, paano siya i-set? Pinutin lang natin yung add and minus ng sabay for 2 seconds. Hold natin. So, first natin gagawin, pipindutin lang natin yung add. This is minus. Yung pindutan dito. So, kung nakikita nyo. Ito. Yan. So, pipindutin natin sila ng sabay. Gagamit ako ng pangpindot. Ito, tornilyo. Screw. Kasi medyo malalim yung pindutan niya. Pipindutin ko rin siya ng sabay. Then, kailangan yung 0 magiging A. Then, kailangan mabilis tayo. Siguro, mga ilang segundo lang babalik sa 0 yan. Habang naka-A siya, pindutin natin yung setting. This one. Ng 1 to 2 seconds. Hold din natin. Pag bitaw natin, kailangan yung A magiging E. Okay, start na natin. Simulan natin. Pindutin natin yung add and minus ng sabay. Hold. Then, 1, 2. Ayan, nag-A na siya. Then, pindutin natin yung settings. 1, 2. Bitaw. Yan, makikita nyo, nag-letter E siya. Pag letter E, ibig sabihin, ilang coins ang gagamitin natin, ilang klase. So, sinabi ko nga, isa lang, 10 pesos lang. Sorry, 10 pesos lang. Ayan, ito lang, 10 pesos. So, isa lang. Pinutin natin yung add. Ito. Para yung E, magiging number yan. Kung ilang coins. So, isa lang. Yan, 1. Kung gagamit kayo ng dalawang coins, isang 5, isang 10, or isang 1, isang 5, basta dalawang klase, gagawin nyo lang yan 2. Pero sa akin kasi isa lang, so 1 lang dapat yan. Yan. Ilang klase? 1. Okay, then pili natin yung settings. Hold ulit. 1, 2. Magiging H naman siya. Ang ibig sabihin naman ng H, kung ilang sample yung ihulog mo para basahin or para ma-memorize ng program yung itsura ng pera, ng coin. So, ang recommended dyan is 20. So, pinutin natin yung add para maging 20. H. Yan, pag naka-display H. 1, 2, 3, 4. Yan, hanggang sa 20. 20. Kasi mas 20 yung suggested para talagang kabisado ni coin slot yung itsura. Yan. So, 20. Pinutin ulit natin yung settings ng 2 seconds. 1, 2, bitaw. Magiging P naman. Ang ibig sabihin naman ng P, kung ilan yung value ng hinulog mo. So, kung gusto mo is paghulog mo ng isang 10 pesos is 20 minutes, ilalagay mo dyan 20. So, kasi ang gusto ni client, isang hulog ng 10 piso, magiging 10 minutes. 10 ng count. So, gagawin natin sa P. Yan, P1, naka-display. Gawin natin siyang, bilang tayo ng 10. Kasi 10 yung kailangan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan na, 10. Isang hulog, 10. 10 ang credit niya. So, pinutin natin yung setting. Tapos na. Hold. 1, 2. F naman, ibig sabihin, yung accuracy
ang suggested dito is 8. Pwede kayong maglagay ng 1 to 20 na value, pero ang recommended naman dyan is 8 para ma-read siya. Ma-read yung coin. So, pinutin natin yung add ulit. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry. 8. Yan. So, tapos na. Final settings na yan. Hold natin yung set for 2 seconds. 1, 2. Yan. Kung nakita nyo, nag-ilaw to ng sunod-sunod, mabilis. Then, bumalik siya sa letter A. Pagkita niya sa letter A, ibig sabihin, tapos na yan. So, ayan, nakita nyo, bumalik siya sa 0. Sabihin, tapos na yung settings. Ang next setting naman natin na gagawin is, ipapakabisado natin sa coin slot yung itsura ng coin. So, ito na yung part na maghuhulog tayo ng coin sa coin slot para makabisado niya. So, ilan ba yung nilagay natin kanina? Nilagay natin is 20. 20. So, ibig sabihin, 20 times tayo maghuhulog para makabisado. Paano nga ba mag-set ng coin samples dito sa Alan Universal Coin Slot? So, mas madali ito. Pinutin lang natin yung settings ng 1 to 2 seconds. Then, kailangan yung display is maging A1. From 0, magiging A1. So, pinutin ko yung settings. 1 to 2 seconds. 1, 2. Ayan. Oops. Nag-A siya. Then another. Yan. Pinilit ko ulit yung settings. Lumabas na siya. Naging A1. So, sabihin ng A1, pwede ka na maghulog ng sample coins 20 times. Pag hulog mo dyan, magiging number yan. So, alam mo, makikita rin niya kung ilan na yung hinulog mo. So, hulog lang tayo yung tamang bilis. Mga kamay. 1, 2, 3, 4, 5. Pag natapos sa 20, yung LED na ilaw sa taas, magbiblink ulit yan ng sunod-sunod, then babalik sa 0 yung digit. Ibig sabihin, tapos na. Pwede nyo nang gamitin yung coin slot. Yan. Okay? Done na. Pwede nyo siyang gamitin. So, pag naghulog tayo ng 10 pesos dyan, testing na natin yung coin slot. Yan. Pag naghulog tayo ng 10 pesos dito, ang read niya is, ang nalabas niya is 10 minutes since ang value ng 10 na sinet up natin is 10. So, hulog tayo ng 10. Oops. Masyado mabilis. Yan. Read na siya. 10 minutes. So, since 10 pesos lang yung sinet up natin, hindi siya mag-read ng other coins, kundi 10 pesos lang. So, try natin yung 5 pesos. Yan, 5 pesos. Kung i-read ba niya? Oh, hindi siya ni-read, niluwa. Another, hulog ulit ako ng 5. Hindi siya ni-read. Try natin piso. Piso. Yan. Ayaw din. Ayaw talaga ng piso. So, hindi siya ma-read kasi nga, 10 pesos lang yung hinulog natin. The sample. Yun lang yung kaya niyang basahin. So, ito yung 10 pesos. Hulog ko ulit. Babasahin niya. Ayun. So, okay na. Ganun lang po yung pag-setup ng Alan Universal Coin Slot.